O Diyos, salamat, tanggap mo ang aming mga papuri. Salamat, Panginoon, alam namin, Panginoon, yung meron kaming kalayaan na kalapit sa iyo, Panginoon. At sa aming pagsamba kanina, Panginoon, tanggap mo ang aming mga papuri at pagsamba. At kami naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo po kami, Panginoon, sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang magsalita, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap, Panginoon. Huwag ako magsasalita ng saganang akin, Panginoon, kundi galing sa iyo, Panginoon. Salamat po. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sino po ang may mga Bible, mga kapatid? Amen. Buksan niyo po yan sa Efeso. Chapter 5, verse 1 hanggang 2. Ang sabi po dyan, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Yan po ay may pamagat, maging kawangis niya. Amen. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano, mga kapatid, tayo ay tinawag na maging katulad o kawangis ni Jesus. Ito ay hindi isang pangarap, mga kapatid. Hindi isang pangarap lamang, kundi isang layunin na dapat natin abutin sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pagiging katulad ni Jesus, nang sa gayon tayo'y maging halimbawa, mga kapatid. Halimbawa ng tunay na pagbabago at makapamuhay ng isang buhay na may kabuluhan. Ang pagiging mananampalataya ay hindi wala lang, mga kapatid, kundi ito ay humihingi sa atin ng isang mataas na katangian. Ano daw? Ang pagiging mananampalataya ay hindi wala lang, kundi ito ay humihingi sa atin ng isang mataas na katangian, ang maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Sino dito gustong maging kawangis ng Panginoong Hesus? Amen. Kung ang pagiging mananampalataya pala ay humihingi ng mataas na antas ng pamumuhay, sa gitna ng mga taong hindi kumikilala kay Kristo, mga kapatid, sino nga ang dapat nating tularan? Kung ito pala ay humihingi ng napakataas na antas bilang mga mananampalataya. Sino yung dapat natin tularan? Si Jesus. Amen? Alam niyo ba, napaka-basic na ito. Napaka-basic. Kaya lang, bakit maraming Kristiyano ang bagsak? Kung basic, bakit maraming Kristiyano ang bagsak? Bakit maraming Kristiyano ang nanlalamig? Bakit maraming Kristiyano ang tumatalikod sa ating Panginoon sa kanilang pananampalataya? Bakit maraming Kristiyano ang nandun pa rin sa dating pamumuhay? Kasi hindi tinutularan si Jesus. Sabi ko nga, ang pagiging Kristiyano ay humihingi ng napakataas na antas na tayo'y tinitignan ng mga taong nakapaligid sa atin. Pinagmamasdan po nila tayo, mga kapatid. Tinitignan po nila ang ating mga halimbawa. Tunay ba na ang mga taong ito na sinasabi nila sila'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas? Tunay ba na sila nga ba ay mga binago na ng ating Panginoon? Madalas natin sinasabihan tayo'y binago na ng ating Panginoon at yun naman ang totoo.
Binago na tayo ng ating Panginoon. Ang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, kasunod nun ang pagbabagong ginagawa ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So kung meron tayong tutularan mga kapatid, sabi ko nga po, si Jesus. Si Jesus. Ang sabi ng 1 John, chapter 2, verse 6, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Sino dito ang nananatili o nagsasabing nananatili siya sa Diyos, mga kapatid? Kayo po ba ay sa Diyos? Ulitin ko, kayo po ba ay sa Diyos? Amen. Tayo po ay sa Diyos. Ang sabi po doon, ang nagsasabing nasa Diyos siya o nananatili siya sa Diyos, dapat siyang mamuhay tulad ng pamumuhay nino? Ni Kristo. Si Jesus ay perpektong halimbawa ng buhay na puno ng pag-ibig. Ano daw si Jesus? Siya ay perpektong halimbawa ng buhay na puno ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Amen? Pagpapakumbaba, katapatan. Si Jesus, kapatid, ang dapat natin tularan, hindi ang tao. Amen? Alam niyo, mga kapatid, hindi masamang tumingin bilang halimbawa sa pamumuhay ng mga tao. Dahil si Apostol Pablo ay nagsabing tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. O kasakala ko ba, Pastor Romel, wag tutularan ng tao? O naman? Wag mong kunin lahat wag kang masyadong tumingin sa tao. May kahinaan ng tao. Bumabagsak ang tao. Kahit napakataas pa ng kanyang espiritual, bumabagsak, bumubuwal ang tao. Kaya huwag tayong titingin sa tao. Bilang magandang halimbawa na dapat natin tularan, kala ko ba, ba't sinabi ni Paul? Pansinin ninyo ang sinabi ni Pablo. Tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi niya lang sinabing tularan ninyo ako. Kundi sinasabi ni Paul, mayroon akong tinutularan at ang tinutularan ko ay ang Panginoon. Ngayon, kung tinutularan ko ang Panginoong Yesus, tularan ninyo ako na tumutulad din naman kay Kristo. Hindi siya nakatingin sa tao. Tinuturo ni Paul, tularan natin ang Panginoon. Sabi ko nga, pansinin ninyo. Pansinin ninyo, mga kapatid. Tulad ng pagtulad ko kay Kristo, itinuturo niya ang pinakamagandang halimbawa ay nakay kay Kristo. Ano daw? Ang pinakamagandang halimbawa ay nakay Kristo. Hindi halimbawa ni Pastor Romel, hindi halimbawa ng mga pastor, kundi halimbawa mismo ng ating Panginoong Yesus. Okay lang, tingnan natin ang mga buhay ng mga apostol. Paano sila pero may kahinaan sila. Amen? Pag binasa natin ang salita ng ating Panginoon, bumagsak rin sila. Sila ay mga nabuwal. Ang maganda nga lang doon, sila ay hindi na natiling buhal. Amen? Kundi sila ay nagpabangon, nagpailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. At muling nagbalik sa aral ng ating Panginoon. Kahit na sila'y nabuwal, ang mga apostol nabuwal, iniwan nila. Nagbalik nga sila sa pangingisda. Si Pedro nagbalik sa pangingisda. Amen? Bumalik siya. Nagbalik siya sa dati niyang pamumuhay. Dati, mangingisda ka ng tao. Sinabi ni Jesus, dininaw sa kanya, mula ngayon, hindi ka na mangingisda ng tao. Sabi niya, hindi ka na mangingisda ng isda, gagawin kitang mamamalakayan ng tao. Alam ni Pedro yun, pero nang mamatay ang Panginoon,
Nawalan siya ng pag-asa. Tininay niya ang Panginoon. Bumagsak si Pedro. Saan siya nakatagpuan ng Panginoon? Nang muling mabuhay ang Panginoon. Nangingisda. Bumalik sa dati. So, ano tinutukoy ko? Huwag natin titignan masyado ang halimbawa ng tao. Dahil ang tao, bumubuhal. Tingnan natin si Kristo bilang magandang halimbawa. Pinakamagandang halimbawa sa buhay ng mga mananampalataya. Taas ang kamay ng mga mananampalataya. Sabi ko, taas ang kamay. Madalas sinasabi ng mga leader namin o mga pastor, tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Okay lang yan, kapatid. Kung tunay kang tumutulad kay Kristo, tulad ni Paul. Ang lakas ng loob niya, sabihin niyo, tularan ninyo ako kasi alam niya, tinutularan niya ang Panginoon. Kaya malakas ang loob ni Paul magsabi, tularan ninyo ako. Pero meron siyang tinuturo, tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Kapatid, mayroon ka lang kay magsabi, natularan ninyo ako kung tunay kang sumusunod at tumutulad sa ating Panginoon. Pero kung hindi tayo tumutulad sa halimbawa ng ating Panginoon, kapatid, wala kang kay. Pastor Romel, wala kang kay magsabing tularan ninyo ako. Kunin nyo ang aking mabuting halimbawa. Wala akong mabuting halimbawa. Nagkakaroon lang tayo ng mabuting halimbawa kapag tayo tunay na mayroong relasyon sa Panginoon at ginagaya natin at tinutularan natin kung ano ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Amen. Doon lang tayo nagkakaroon ng karapatan. Okay, magsalita, tularan ninyo ako kasi alam natin sa sarili natin, napakalapit natin sa ating Panginoon. Alam natin sa ating sarili, ginagaya ko, ini-imitate ko ang Panginoon. Yung kanyang ugali, pinipilit ko. Bagamat hindi tayo magiging katulad ng kaugali ng Panginoon, ng ganong kaugali niya. Perpekto ang Panginoon, hindi tayo perpekto. Pero sisikapin ng mga mananampalataya na madikit man lang, konti man lang na karakter mo, Panginoon, makuha namin, Panginoon. At yun naman ang hinihingi ng Panginoon. Tularan siya. Kung ano ugali niya, kung anong karakter niya, na makita sa ating mga mananampalataya. Hindi po ako galit. Ganun daw ang mga matatandang Pentekostal. Hindi naman ako matanda, patanda pa lang. Kaya lang nahingahan ako nung lola kong pastorang Pentekostal. Ang lola Muning. Sabi ko nga, madalas sinasabi ng mga leader o mga pastor, tularan ninyo ako. Tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi ko nga, okay lang yan. Kung tunay tayong tumutulad kay Kristo. Tanong, tulad ni Kristo, kapatid, puspos ka ba ng pag-ibig? Malaking tanong. Puspos ka ba ng pag-ibig? Efesos 5:2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Amen? Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig. Ano ibig sabihin ng puspos? Punong-puno. Nag-uumapaw. Yung pag-ibig sa buhay ng mga mananampalataya. Mamuhay kayo mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Puspos ka ba ng pag-ibig, kapatid? Tulad ni Kristo? Walang itinatangi? Kapatid, ang pag-ibig ni Kristo hindi nagtangi. Tama?
Nagtangi ba? Kung nagtangi ang pag-ibig ni Kristo, wala tayo dyan. Dahil hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoon kung nagtatangi ang Panginoon. Ang mahirap, mananampalataya, nagtatangi. Hindi tayo dapat magtangi. Ano ba yung magtangi? Parang binubukod mo. Hindi nagtatangi. Ito banal. Ito hindi. Hindi nagtatangi ang Panginoon. Nang matagpuan tayo ng Panginoon, di ba? Hindi naman tayo itinangi ng Panginoon. Nasaan tayo? Ikaw, Romel, nasaan ka? Nang matagpuan ka ng Panginoon. Kapatid, pag inaalala ko kung nasaan ako pinulot ng Panginoon, nakikita ko ang pag-ibig ng Diyos. Sige, balikan ninyo kung saan kayo pinulot ng Panginoon. Di ba lahat tayo nasa lusak ng pagkakasala? Pero yung kalagayan natin na yon, kapag naaalala natin, mga kapatid, naaalala, hindi bumabalik. Naaalala, lalo natin na-appreciate yung love ni Jesus. Kaya dapat minumuni natin, saan ako galing, Panginoon? Saan mo ako pinulot, Panginoon? Nasa kahihiyan ako, Panginoon. At yon, kapag naalala ko ang mga bagay na yon, lalo kong nadarama, mahal na mahal mo kami, Panginoon. Mahal na mahal mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Lahat tayo hindi karapat-dapat. Pero pansinin niyo, mga kapatid, ulitin ko, saan tayo pinulot ng Panginoon? Iba-iba. Iba-ibang lusak ang ating pinagkuhanan sa atin ng Panginoon. Pero ang mahalaga, mga kapatid, kahit sa lusak ng kasalanan o ng dumi tayo pinulot ng Panginoon, ang mahalaga, pinaramdam ng Diyos sa atin, hindi niya tayo itinangi. Hindi tayo hinatulan ng Panginoon. Puno siya ng pag-ibig. Kanino? Sa taong nagkakasala. Amen. Hindi tayo tinuldukan ng Panginoon. Puno ng pag-ibig. Puspos ng pag-ibig si Kristo. Hindi siya nagtatangi. Ang tanong, mga kapatid, ang mananampalataya ba nagtatangi? Kapag nagtatangi, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong maging kahawig mo yung ugali ko. Kapatid, puspos ka ba ng pag-ibig? Dapat nire-respeto mo ang kapwa mo. Kasi si Jesus, nire-respeto niya ang kanyang, nirespeto niya tayo. Nung narito siya, nirespeto niya ang tao. Amen? Puno ng pagrespeto ang Panginoon. Nirespeto niya ang kanyang kapwa. Ganun din dapat tayo. Irerespeto natin ang ating kapwa. Hindi natin dapat sila ipinapaya. Nakita kayo mananampalatayang namamaya? Hindi ugali ng mananampalataya dapat ang namamaya. Panghamak. Si Jesus di namaya. Puno ng respeto si Jesus, kaya't dapat tayong mga mananampalataya, puno ng respeto sa ating kapwa. Hindi mo sila ipapaya, hindi mo sila bubulyawan, hindi mo sila titignan bilang mababang uring Kristiyano. Ano sabi? Hindi mo sila titignan bilang mababang uri na Kristiyano. Ito, taas-taas ng spiritual nito. Ito hindi ito spiritual. Hindi. Bawat isa sa atin dumadaan sa proseso ng ating Panginoon. Wala tayong karapatan
na magsabi na ito, siya mataas ang espiritual. Ito, hindi yan mataas ang espiritual niyan. Wala tayong karapatan dun. Diyos lang ang nakakaalam. Bakit nakikita mo ba yan? Baka naman mamaya yung tinitingnan nating mababang uring Kristiyano, yan pala yung araw-araw na nakaluhod. Hindi nakikita dito. Yan pala yung araw-araw na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan pala yung araw-araw na nakikinig sa tinig ng Panginoon. Tapos titingnan natin mababang uring Kristiyano. Hindi. Wala tayong karapatan, mga kapatid. Ang Panginoon lang ang magsasabi niyan. Amen. Hindi ako galit. Nakalungkot lang. Tinitignan. Halin, dahil nahango ka na ng Panginoon. Wag! Huwag mong titignan ng kapwa mo Kristiyano na isang mababang uri ng Kristiyano. Dahil uulitin ko, hindi mo nakikita kung araw-araw kung yan pala ay nakaluhod sa harapan ng Panginoon. Ang puso niya ang sumasamba. Minsan saan tayo nakatingin? Sa mga kamay na nakataas habang nasa church? Paano yung nando sa gilid na nagsasabi, dinadagukan yung dibdib? At sinasabi, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Di ba? Nangyari yan sa templo. Dinadagukan ng dibdib. Hindi man lamang makatingin sa langit. Bakit? Inaamin niya sa kanyang sarili. Siya'y makasalanan. Siya ang kinalulugdan ng Diyos. Ang mga taong nagpapakababa. Kaya mga kapatid, huwag natin titignan sa mga kilos, galaw, hallelujah, praise the Lord, mataas ang mataas ang kanyang espiritual. Hindi yan nakataas ang kamay, mababa ang espiritual na buhay niyan. Uulitin ko, baka naman mamaya, siya ang nananalangin. Kaniig niya, kasama niya, araw-araw ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi siya nambubulyaw. Nakakita kayo matandang binulyawan? Ang mahirap, mananampalataya ng bubulyaw ng matanda. Alam niyo, tayo mga mananampalataya, pinahalagaan natin ang mga senior citizen. Amen. Kasi yan ang gusto ni Lord. Hindi porket may edad na, sasabihin mo, amoy lupa ka na. Bakit ikaw, hindi ka amoy lupa? Kahit bata ka. Magbabad ka sa araw, tingnan mo, amoy lupa ka. Kasi lupa tayo eh. Kaya naman, nananampalataya, bubulyawan mo ang... Hindi Ano ko nabalita, binulyawan niya yung matanda. Espesyal ang mga matanda sa church. Hindi na dumali yung matanda. Bakit? Binulyawan. Bakit? Dahil leader ka. Pag leader ka, meron ka ng bulyawan ng matanda. Dapat pag leader ka, servant ka. Kunin mo yung paa. Si Jesus nga kinuha niya yung paa ng mga alagad Hayaan ninyong maganap ito ngayon. Bakit may aral ang Panginoon? Magpaababa kayo. Pag leader na, tingin-tingin sa sarili, ang tataas na. Pag pastor na, tingin sa sarili, ang tataas. Parang, hello? Magpaababa tayo. Amen? Pag naabot na natin yung mga titulo natin, ayaw na nating magpatawag ng pangalan natin, gusto natin nakakabit na lahat. Si Jesus nagpaababa, iniwan yung kanyang titulo sa langit. Tapos tayo, nakamit lang natin yung mga titulong ito, ayaw na nating magpatawag ng Romel. Gusto mo, Reverend Romel? Hello, Romel! Hindi uli ako galit.
Puspos ng pag-ibig, nirerespeto, hindi nang bubulyaw. Hindi mo sila titignan bilang mababang uri ng Kristiyano. Kapatid, gusto mo bang masabi din ang sinabi ni Pablo, tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo? Gusto nyo ba yon? Basagin natin ang ating mga pagkatao, ang ating mga lumang pagkatao, basagin natin sa harapan ng Panginoon, iwan natin sa harapan ng Panginoon. Ang ibig sabihin ko, isuko na natin sa Panginoon ang ating buong pagkatao. Panginoon, pakialaman mo ang aming buhay. Ikaw ang aking Diyos. Umpisan mo, Panginoon, pakialaman mo ang aking buhay. Wala tayong ililiban sa ating mga sarili. Ibibigay lahat natin sa Panginoon para baguhin ng Panginoon ang ating mga buhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Tanging si Jesus ang nagbabago ng buhay. Kanino tayo lalapit? Gusto pala nating masabi natin, tularan mo ako. Tulad ng pagtulad ko kay Kristo, kapatid, basagin natin sa harapan ng Panginoon yung ating mga lumang pagkatao. Kasi pinagmamasdan tayo ng tao. Tinitignan nila ang ating mga mabubuting halimbawa. Tunay ba na bago na ang mga taong yan? Mga kapatid, alam kong medyo mabigat, pero huwag tayong bastos. Ang mananampalataya, hindi bastos. Ulitin ko, si Jesus, hindi bastos. Dapat ang mananampalataya, hindi bastos. Gusto mo palang tularan si Jesus, hindi siya bastos. Hindi pwedeng maginoo, pero medyo konting bastos. Hindi tayo bastos. Amen? Ang mananampalataya, puno ng respeto. Puno ng respeto. Tulad ni Jesus, puno ng respeto. Puno ng pag-ibig. Puno ng pag-unawa. Amen. Yan dapat tayo. Kapatid, gusto ba natin tularan si Jesus? Sabi ko nga, si Jesus hindi bastos. Kaya't huwag tayong bastos sa ating kapwa. Dahil si Jesus, kailanman hindi naging arogante. Hindi kailanman naging arogante at bastos ang ating Panginoon. Pag nagtutuwid ang Panginoon, tinutuwid niya ito with love. Ano daw? Pag nagtutuwid ang Panginoon, tinutuwid niya ang bawat isa sa atin with love. Kasi si Jesus, yung kanyang sinasabi, hindi destructive, kundi constructive, bumubuo, kailangan mabuo ka. Pero nagtutuwid ang Panginoon. Yan ang Diyos. Yan si Jesus. Ngayon, tutularan ba natin si Jesus? Dapat kapag meron tayong itutuwid natin with love. Oo, madalas hindi natin magawa, kaya lang pilitin natin. Alalaanin natin, dyan tayo tinawag ng ating Panginoon upang maging katulad niya, maging kawangis niya. Madalas natin naririnig yan, Christ-likeness, to be like Jesus. Ano ba yun? Ano ba yung Christ-likeness? Ano ba yung maging kawangis niya? Ano ba yun? Kapatid, mabigat yun. Pero dapat nating abutin, sikapin yung tawag na yon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapatid, bilang mga followers ni Jesus, dapat tinutularan natin si Jesus. Amen? Siya'y puspos ng pag-ibig
naghahain nga ng kanyang buhay bilang mabangong handog na hain sa Diyos dahil siya ay puspos ng pag-ibig. Punong-puno ng pagpapakababa. Kaya nga inalay yung kanyang buhay para sa atin na nagkasala kasi nga puspos siya ng pag-ibig. Amen? Tayo, puspos ba tayo ng pag-ibig? Ako po'y lalaki. Tingin niyo po ba sa akin lalaki? Meron po akong asawa. At hindi perpekto ang buhay ng mga mag-aasawa. May mga pagkakataon na nagkakaroon rin kami ng diskusyon ng aking asawang si Belia. May mga pagkakataon na alam ko tama ako Tama ako. Sabi nung dibdib ko, tama ako Sabi ko, Belia, tama ako. Hindi ako bababa. Hindi ako magpapakumbaba. Hihintayin kitang ikaw ang mag-sorry. Tama ako. Tapos alam nyo, nuudyo ka lang unang Panginoon. Mag-chat ka na. Isang chat lang yan. Magkatabi na lang, nag-chat-chat pa no? Galit Sabi ko, sorry. Sorry kung nasaktan kita. Pakiramdam ko, tama ako Pakiramdam ko, tama ako. Sabi ni Lord, huwag mong hayaan lubugan ng araw ang iyong galit. Kahit tama ka, huwag mo igigiit. Na tama ka. Anong dapat kong pahalagaan? Pahalagaan ko yung relasyon namin mag-asawa. Pa-rose-rose ka pa nung anibersaryo nyo, sinayaw mo pa, tapos magmamatigas ka. Ang dami pang kinilig nang mapanood yung video mo, Romel, na sinurprise mo pa yung asawa mo. Tapos, magmamatigas ka. Lord, gusto ko maging kawangis mo Sorry. Sorry. Karuwagan ba ang paghingi ng sorry? Kabawasan ba yon sa akin bilang asawang lalaki kung hihingi ako ng sorry at magpapakababa ako? Mga kapatid, ganun din sa ating mga mananampalataya. Hindi kabawasan sa atin na humingi tayo ng tawad sa ating mga kapatirahan. Alang-alang, kapatid, saan? Magkakapatid nga Di ba? Ang pahalagahan natin yung ating mga relasyon. Ang lagay magkakagatan tayo na mauubos tayo. Kung lahat ng bagay paiirhalin natin yung ating mga pride, mga kapatid, mauubos tayo. At hindi yan ang turo ng ating Panginoon. Ang turo ng Panginoon, magpakababa ka. Magpakumbaba ka, kapatid. Alisin natin ang ating mga pagmamataas, ang ating mga pagmamagaling. Hindi tayo magaling, hindi tayo mataas. Si Jesus lang ang magaling, si Jesus lang ang mataas. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, ang pinakamagandang tularan ay si Kristo. Amen? Kaya sa pamagitan ng pagiging katulad ni Kristo Jesus, tayo ay makapagpapakita ng mabuting halimbawa sa tao. Dahil sabi ko nga, tinitignan tayo ng tao. Pinagmamasdan nila tayo. Anong dapat nating gawin? Paano ba nagiging magkamukha? Paano?
Pag lagi mong kasama. Pag lagi mong kasama. Nagagaya mo yung kilos kasi lagi mong kasama. Nagagaya mo yung salita kasi lagi mong kasama. Kapag si Jesus lagi nating kasama, magagaya natin yung karakter ni Jesus kasi lagi natin siyang kasama. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ano yun? Ba't ko kinanta yun? Kasama, paggising sa umaga, hinahanap mo na yung tutularan ko. Kasi kailangan maging mabuti akong halimbawa sa mga taong nakapaligid sa akin. Paano silang maboborn again? Paano silang maniniwala na tayo mga taong binago kung yung ating mga sarili sa kanila ay hindi mabuting halimbawa? Imbis na makapagdala tayo sa simbahan, nakapagtutulak pa tayo palabas, papalayo sa Panginoon. Yan ba ang mga binago ng Panginoon? Ang mga binago ng Panginoon, kapatid, laging nandoon sa presensya ng Panginoon. Kasi gusto ko, Panginoon, maging kawangis kita kasama. Kasama mo ba ang Panginoon araw-araw? Sabi ko, naging pagkakasala ko, ewan ko kung nasabi ko na dito. Isang naging napakalaking pagkakasala noong mga panahon na parang na-burnout ako. Hinahawaan ko ang Biblia kapag gagawa na lang ako ng mensahe. Wow, laking pagkakasala niyan. Hawak mo Bible, paggagawa ka na lang ng mensahe. Mali yan. Pastor, mali yan. Alam nyo, sinabi ko yun sa sarili ko eh. Mali yan. Mali yan. Ano ginawa ko? Nag-decide ako, Lord, patawarin mo ako. Kung paggising sa umaga, TV ang hanap ko. Nasasabik ako sa Walking Dead. Netflix. Sabi ko, Lord, ayoko. Mula ngayon, kailangan maging kawangis ako ni Jesus. At para maging kawangis ako ni Jesus, gigising ako ng maaga. Paggising ko sa umaga, mananalangin ako. Romel, mananalangin ka. Pagkatapos mo mag-pray, hawakan mo ang salita ko. At doon ako mangungusap sa iyo. Kasama. Hindi ko sinasabing kawangis ko na ang Panginoon. Pero kailangan nating magdesisyon. Gusto mo bang maging kawangis ng Panginoon? Kasamahin mo siya araw-araw. Pray! Magbasa ng Bible. Magpailalim sa ating Panginoon. At ibigay natin, yung ating mga interes. Ano ba yung mga interes natin? Bigay natin sa Panginoon, Lord, gusto kitang maging kawangis. Bibigay ko yung interes. Nakasabi ko nga doon sa church, sa amin sa Valenzuela, ako may me time. Meron pa kayo me time? May me time ba kayo? Ako may me time. Yung me time na yon, meron akong mga kasama. Naaya ako. Na-burn out. Yung me time ko na yon, kasama ko yung mga taga-church dito.
Kuya, kain tayo. O sino ayaw ng kain? Kain tayo. Sige. Libre pa nga ako eh. Tapos nun, may kape pa. May kape pa. Me time. At hindi masama. Hindi naman kami nag-uusap doon ng kung ano-ano. Hindi masama. Tapos, dumating yung pagkakataon, alam ko, gutom na yung aking mga plak na ipinagtiwala ng Panginoon sa akin. Kailangan na sila nang magkaroon ng Bible study. Inalam ko kung ano yung araw ng Bible study. At sumakto yung araw na pwede ang lahat dun sa me time. Dun sa me time. Alam ninyo, kinausap ko yung mga kapraternity ko. Mga brad, mga sis, tinamaan yung me time ko eh. Alam ninyo, sabi ko sa Lord, Lord, kahit gusto ko yun, sige lang. Kasi iiwan ko sa Panginoon yung aking interes. Kasi gusto kong maging kawangis ng Panginoon. Paano akong magiging kawangis kung hindi ko uunahin yung sinasabi ni Lord? Sabi ng Lord sa akin, Romel, kasi hinahanapan ko ng ibang araw eh. Hinahanapan ko ng ibang araw para hindi tamaan yung me time ko. Kaya sabi ni Lord, Romel, yung me time mo. Lord, me time nga eh. Hindi, yung me time mo, bigay mo. Yung interest mo, bigay mo. Kapatid, kung gusto nating maging kawangis ng Panginoon, ibibigay natin sa Diyos lahat. Amen? Kahit lahat ng interest mo. Kasi doon natin na-worship ang Panginoon. Amen? Amen. Malapit na po tayong matapos. 2 oras na lang, mga kapatid. Pangalawa. Tanyo, pangalawa pa lang, 1 oras na. Paano magiging kaugali ni Kristo? Ito, pinaka talaga eh. Tularan si Kristo. Paano natin matutularan si Kristo? Pailalim mo ang buhay mo sa banal na Espiritu. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pailalim mo daw ang buhay mo sa banal na Espiritu. Amen. Ang sabi ng Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Hallelujah! Pag pinailalim natin ang ating buhay sa Holy Spirit, ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kailan mangyayaring bagay na yon? Kapag nagsuko ka na kay Lord. Pag sinuko natin ang lahat kay Lord. Doon, yung masuwayin nating puso, doon, sabi ng Panginoon, babaguhin ko ang inyong mga puso. Babaguhin ko ang inyong mga espiritu. Ang sabi ng awit 51, verse 10, isang pusong tapat ang sa akin likhain. Kita niyo yun, ang sarap ng, ang ganda ng kanyang panalangin, isang bagong puso sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Diba? Ang gandang panalangin. Bigyan mo ko ng bagong puso, Panginoon. Isang tapat na puso. Likhain mo, Diyos, ang bagong damdamin. Pwede nating dalangin yan. Pwede natin sabihin sa Panginoon, bigyan mo ako ng bagong puso, Panginoon. At yan naman ang sinasabi ng Panginoon. Kapag tayo nagpailalim sa banal na Espiritu, bibigyan kita ng bagong puso. Ano ba ang lumang puso? Masuwayin. Punong-puno ng mga makamundong bagay. Punong-puno ng pagiging mataas. Pagiging ikaw, ako.
akin, akin, akin. Lahat. Yung pusong noon, yan ang laman. Ikaw, sino ba ang Panginoon ng buhay natin noon? Ang ating mga sarili. Ikaw, ako ang nasusunod. Buhay ko to, wag mo akong pakialaman. Narinig nyo na ba yon? Buhay ko to, wag mo akong pakialaman. Yan, ang damdamin natin noon. Pero tayo, kapag napailalim tayo, nagpapuspos tayo sa banal na Espiritu, araw-araw, mga kapatid, paggising sa umaga, Lord, puspusin mo ko ng banal mong Espiritu. Gusto ko maging kawangis mo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong puso, bagong Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Positibo yun. Binubuo tayo ng Panginoon. Mula sa pagiging, ikaw. Ngayon, anong binubuo ng Panginoon? Bagong ikaw. Bagong likha. Bagong Romel. Bagong kayo. At yan ang nagiging mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag tayo puspos ng banal na Espiritu. Kapatid, ang Espiritu Santo, ito pala, ang pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo ay mahalaga para maging katulad ni Jesus. Ang pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo ay mahalaga para maging katulad tayo ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng tamang landas. Amen. Di ba pag nandun tayo lagi sa presence ni Lord, sa presensya ng banal na Espiritu, ang sabi, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng tamang landas. Landas sa pamumuhay, para tayo makapamuhay ng may kabanalan at maging kawangis ni Kristo. Ano ang sabi ng Ezekiel 36:27? Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu. Sa mga tao na nagpapailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. Para pala tayo makalakad sa tuntunin ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang sabi doon, magpailalim ka upang bigyan ka ng Diyos ng kanyang Espiritu mismo. Aalisin ng Diyos yung ating mga espiritong masuwayin. Tatanggalin ng Panginoon yung lahat ng espiritu ng yabang. Kapag tayo nagpailalim sa Panginoon, sa Espiritu Santo, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu. Espiritu niya. Espiritu ng Diyos. Ay, natutuwa. Di ba ang sarap? Yun pala ang benepisyo kapag ako nagpailalim sa banal na Espiritu. Lord, bibigyan mo ko ng Espiritu. Espiritu mismo mo para makalakad daw po tayo. Ang sabi, upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin. Masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi natin masusunod ang utos ng Panginoon at tuntunin ng Panginoon kung wala tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, hindi mo masusunod ang ating Panginoon. Hindi ka magiging kawangis ng Panginoon dahil ang nagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin, ang Diyos, ang Espiritu Santo. Amen? Yan. Hindi magpailalim tayo. Kanino? Sa banal na Espiritu. Sabi, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin, upang masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kapatid, kung wala ang pananahan ng Espiritu Santo, imposible para sa mga tao at sa mga mananampalataya nang magkaroon ng tunay na buhay na sumusunod sa paraan ng Diyos. Imposible. Anong dapat?
Alam niyo, nakanta ko na to dito eh. Hindi man ako mga awit. Mahilig lang kumanta. Actually, karugtong to ito nung misa na i-share ko sa inyo. Kumanta rin nga ako nun eh. E di uwitin mo rin. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Pwede po ba yun? Gusto niyo maging katulad? Sabihin sa Panginoon. Change my heart, oh God. Masuwahin ako, Lord. Yabang ko, Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Panginoon, laman ang isip ko kung ano-ano. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. Wow! I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Hallelujah. Diba? Mold me and make me. Paano mamomold ni Lord? Binabasag muna ni Lord ang mga lumang pagkatao. Kailangan dadali natin sa Lord yung ating mga lumang pagkatao at aaminin natin, Panginoon, gusto kong mabago. Ito ang aking lumang pagkatao, Panginoon. Baguhin mo ko. Change my heart, O God. Amen. At kapag kaganon, hindi kaya baguhin ng Panginoon ang ating mga puso? Hindi kaya baguhin ng Panginoon ang ating mga pagkatao? At hindi kaya maging pagpapala tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, mga kapatid? Amen. Gusto natin mapuno ang mga church. Amen. Maging mabuti tayong halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Kailangan makita nila na na tayo nga ay mga binago na. Nino? Nung pater. Mold me and make me, and this is what I pray. Sabihin natin kay Lord, Lord, make me, mold me. At ito ang panalangin ko, Panginoon. Kapatid, kung sa tingin mo, hindi ka kawangis ni Kristo, may pag-asa pa. Now na yun, now. Hindi bukas, ay magpapasya ako bukas. Now! Ngayon na! Tara, let's! Now na! Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nagpapabago po ako sa iyo. Kapatid, lahat po tayo, mga dating mga makasalanan, mga dating masamang impluensya, at nawa, hindi na yan ang makita ng mundo sa atin. Ang makita ng mundo sa atin, tunay nga ng mga taong ito, binago na ng ating Panginoon. Pailalim tayo sa banal na Espiritu. Hingin natin araw at gabi. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Di po ba? Hingin mo. Hingin natin ang kilos at galaw ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. At kapag kumilos ang banal na Espiritu, doon nag-uumpisa ang tunay na pagbabago. Hallelujah! Kasi nawawala na yung Espiritong luma, napapalitan ng banal na Espiritu. Kung wala ang pananahan ng Espiritu Santo, imposible para sa atin na mga mananampalataya ng tunay na buhay na sumusunod sa paraan ng Diyos. Napakahalaga na tayo ay bukas sa tinig at pangunguna ng Espiritu Santo para tayo maging katulad ni Kristo. Kapatid, nawa, tularan natin si Jesus. Dapat nating sundin kung sino si Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus,
Tularan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, unconditional. Tularan natin. Pero si Jesus, bagamat siya ay nagmamahal, siya pa rin naman ay Diyos ng katarungan, Diyos na nagtutuwid, at sinabi naman niya, kung tunay kang umiibig, ang tunay na umiibig, nagtutuwid. Amen? Si Jesus, umiibig ng lubos sa atin, kaya gayahin natin yung kanyang pag-ibig, nagtutuwid. Amen? Nagtutuwid si Jesus. Kapatid, pag tinutuwid tayo ng Panginoon, magpatuwid tayo. Doon nag-uumpisa binabasag ng Panginoon yung ating mga lumang pagkatao. Pinararamdam ng Panginoon, tanggap kita, maging sino ka man. Kakanta na naman ba ako? Maging sino ka man. Tanggap kita, iniibig kita, Romel. Taas na nga ang kamay ko Di ba? Maging sino ka man, kahit sino pa tayo, mahal tayo ng Panginoon. Basta ang gusto ng Panginoon, pusong nagpapaababa sa harapan ng Panginoon. Pusong nagpapabasag sa harapan ng Panginoon. Pusong sumasamba sa harapan ng Panginoon. At pagka ganon, madarama natin ang pag-ibig ng Diyos na nagtutuwid sa buhay ng bawat isa sa atin. Tularan natin si Jesus sa kanyang kababaan loob. Tularan natin si Jesus sa kanyang kababaang loob. Si Jesus hindi nananangan sa kanyang mga titulo. Nang bumaba siya dito sa lupa, siya'y naging mabuting halimbawa ng kababaang loob. Hindi siya pumili ng mayamang pamilya. Hindi niya pinili na isilang sa isang marangal na lugar. Mababa ang loob. Hanggang kamatayan, ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang kababaang loob. Di bubat napakagandang halimbawa na dapat tularan ang ating Panginoon. Katapatan. Tularan natin ang pagiging matapat ng ating Panginoon. Konklusyon na po ito. Tularan natin. Tapat si Jesus. Napakatapat. Ang oo niya ay oo. Ang hindi niya ay hindi. Tularan natin siya. Tapat. Tapat na umiibig. Hindi taksil na umiibig, kundi tapat. Tapat ang Diyos. Tapat si Jesus. Tularan natin ang pagpapatawad ng Panginoon. Pag pinatawad na tayo ng Panginoon, forgive and forget. Nililimot. Pinatawad na kita, nililimot ko ang iyong mga kasalanan, sabi ng Panginoon. Di po ba? Di ba sa tularan ng Panginoon? Tularan natin kung paano ang Panginoon nagmahal sa kanyang kapwa. Nung narito si Jesus, mahal niya ang kanyang kapwa. Hindi siya pumapayag na uuwi ang mga tao nang nagugutom kasi mahal niya ang kanyang kapwa. Sabi ng mga alagad, pauwiin mo na. Wala tayong ipapakain. Pero ang Diyos laging may paraan dahil nagmamahal siya sa kanyang kapwa. Hindi nangusga si Jesus. Hindi nangusga. Yung tax collector, hindi niya sinabing, makasalanan ka hindi ka karapat dapat sa akin. Baba, manunuluyan ako sa bahay mo, kakain ako. Manunuluyan ako sa bahay mo, kakain ako sa iyo. Kasi mapagmahal si Jesus. Doon, noong mga panahon na yon, ang daming nakatingin, ang daming self-righteous. Ay, nakikisama sa mga masama. Ay, manginginom. Ay, lasenggo. Ay, kasama ng tax collector. Ay, bakit ganyan ang guro nyo?
Ang daming self-righteous. Kapatid, si Jesus nagmukhang ganon, pero hindi siya ganon. Alam niyo kung bakit? Mahal niya ang taong nagkakasala. Gusto niyang abutin. Gusto niyang ilapit, magbalik loob sa Panginoon Diyos. Hindi siya nagtataboy kasi mahal niya ang kanyang kapwa. Kapatid, kung mayroon tayong tutularan, hindi po ba si Jesus yon? Si Jesus yon. Gusto niyo bang maging kawangis ni Jesus? Ano yung sinabi ko kanina? Worship. Anyayahan natin ang banal na Espiritu. Kilusin tayo at doon mag-uumpisa ang banal na Espiritu. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, pakialaman mo ang buhay ko. Ulitin ko, sabihin ninyo, Panginoon, pakialaman mo ang buhay ko. Amen? Amen. Sa lahat ng gusto na pakialaman siya ng Diyos upang maging kawangis niya, tayo. Walang pilitan. Kung ayaw nyo maging kawangis ni Jesus, bahala kayo. Lahat po ng gustong maging kawangis ni Jesus, baka hindi narinig, tayo. Worship. Mabago tayo kay Lord. Now, ngayon na. Ngayon na. Hallelujah. Pwede po ba worship natin si Lord? Amen? Lahat ng gustong magpabago sa Panginoon, i-worship natin ang Panginoon. Holy Spirit, dalangin namin, Panginoon, puspusin mo kami ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang kami mabago, Panginoon. Ako po, mabago, Panginoon. Marumi po ako, Panginoon. Baguhin mo ko, Panginoon. Baguhin mo kong lubusan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Meron pong gustong lumapit sa altar. Sige po, lapit sa altar. Hallelujah. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Amen. May ginagawa ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh God. Kapatid, kung may nanakit ka sa kapwa mo, tularan mo ang Panginoon. Hallelujah. Pagpapatawad, yung susi. Hallelujah. Oh God, baguhin mo ang puso namin, Panginoon. Mula sa pusong masuwayin, Panginoon. Palitan mo, Panginoon. Oh God, palitan mo ng pusong masunurin, Panginoon. Hallelujah. Hindi yung sarili namin ang nasusunod. Hindi yung sarili namin ang naghahari, Panginoon. Kundi Ikaw, O Diyos. Halina, Banal na Espiritu. Halina, Banal na Espiritu. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, ayaw kong magkulang, Panginoon. Ayaw kong magkulang. Amen. Jesus. Yes, oh God. Yes, oh Jesus. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang.
sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo.
sandalingan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen. Ayaw ko magkulang. Kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang. Ng kabanalan mo, Jesus, dakila ka. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa ayaw ko magkulang. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang. Kabanalan mo. Jesus, dakila ka, Tanging sandigan ko. lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, lakas ko ay. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, lakas ko ay. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa lakas ko ay. Nanggagaling sa'yo. Hallelujah! 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 Sigaw ng pagsamba! Sigaw ng papuri! Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Hallelujah! Panginoon, kung mayroong dapat maganap sa buhay ng bawat isa sa amin, ay ang maging katulad ng ugali mo. At yan ang aming panalangin. Ugali mo, Panginoon. Samahan mo kami. Sa bawat araw ng aming buhay, samahan mo kami. Hindi po namin kaya, Panginoon. Samahan mo kami. Lord, kapag kami nananalangin, nagbabasa ng salita mo, mangusap ka. Ipadama mo, Panginoon. Ipadama mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. O Diyos, lagyan mo kami ng pananabik sa iyong mga salita. Lagyan mo kami ng pananabik sa presensya mo, Panginoon, upang maging kawangis ka namin, Panginoon. Maging kaugali ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo po ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa aming pansamantalang pagwawakas ng gawain, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, hanggang sa mga sandaling ito, O God.
Naroon pa rin, Lord God, yung pag-akay mo sa amin, Panginoon. Nandun pa rin yung paggabay mo sa amin, Lord God. Lord, turuan mo kami magpuri sa iyo, Lord. Turuan mo kami magmahal, Lord God. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagpakita ng pagmamahal, Panginoon. Ikaw ang nagpakita, Panginoon, ng pagpapatawad, O God. Ikaw ang nagpakita, Panginoon, ng pagbabago, O God. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung sa aming sarili, Panginoon. Wala kaming magagawa at maipagmamalaki, Panginoon, dahil ang aming buhay ay may kahinaan, Panginoon. Ang aming mga sarili, Panginoon, ay may kahinaan. Lagi kami nagkakamali, Lord. Lagi kami nagkakasala, Panginoon. Salamat dahil ang Diyos namin ay may pag-ibig na walang kondisyon, O God. Lord, salamat po. Salamat po, Lord, sa mensahe na naman na nakakita namin, narinig namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong malawak na pag-ibig, Panginoon. Gusto mo, Lord, tularan ka namin, Lord. Gusto mo, Lord God, na yung buhay namin ay magbago, Panginoon. Ayaw mo, Lord, na manatili kami sa aming mga kahinaan, O God. Meron kaming Diyos na matalino, meron kaming Diyos na makapangyarihan. Meron kaming Diyos na mapagmahal, Panginoon. Meron kaming Diyos na mapagpatawad, O God. Salamat po. Salamat po, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na tularan ka namin sa araw-araw, Lord. Tulungan mo kami na tularan ka namin sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming iniisip, Panginoon. Sa lahat ng aming mga pinaplano, Panginoon. Sa lahat ng aming mga desisyon, O God. Tularan ka namin, Lord. Tularan ka namin, Panginoon. Salamat po, O God, sa mga mensahero na patuloy mo, Lord, ginagamit, Panginoon. Mga mensahero mo na umaakay sa amin para sa aming pagbabago, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Romel, Panginoon. Pagpalain mo po siya kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Bless him, O God. Patuloy mo siyang gamitin pa, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, sa lahat po ng gawain na pangungunahan niya, Panginoon. Salamat po, O God. Salamat sa mga kapatiran namin, nakasama namin, mga nanguna, Panginoon, sa gawain. Bless them, O God. Salamat sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nanambahan sa umagang ito, O God. Bless us, O Lord. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa iyong lahat ng kalwalatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos Ama sa langit, ang pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan, kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid.